na ang kaibig-ibig na patrona ng bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Pasalubungan po natin ng isang malakas na palakpakan ang patrona ng Revolusyonaryong Kabitenyo, ang paraluman ng bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! At sa saliw po ng tugtugin ng karakol ay sama-sama po tayong umindak sa ating pong dakilang pasasalamat sa taon ng Hubileo ng Pag-asa kasama ang ating minamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. At para po sa ating mga deboto at panauuhing narito ngayong gabi na nakikibahagi sa ating pagdiriwang, ang inyo pong nasasaksihan ngayong gabi ay ang orihinal at ang mapaghimalang imahen ng paraluman ng bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Mabuhay ang ating patrona! Mabuhay! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Mabuhay ang ating patrona! Mabuhay! Mga nagbalik-loob sa mga kahilingang natupad patungkol sa relasyon, pag-aaral, hanap buhay, promosyon sa trabaho, pag-aasawa, kapayapaan ng isip, pagpasa sa mga pagsusulit, pagtatrabaho, o migration sa ibang bansa, pagkakaroon ng anak, at marami pang iba. Noong Mayo 13, taong 2009, nang gawaran ng noong obispo ng Imus at ngayon Kardinal Luis Antonio G. Tagle, ang koronasyong episkopal ang imahe ni Imag bilang pagkilala sa kaniyang makailang pagtuwang sa mga pangangailangan ng kaniyang mga deboto at parokyano. Makalipas ang isang buhay na matunay na pananampalataya magmula sa taimtim na panalangin ng isang mandaragat, iningatan ng mga saling lahi at buong pagpapakumbabang iniharap sa simbahan. Iniyang pagkilala sa lalim ng katatagan at lawa ng denosyong ito. At matapos ang masusing pag-aaral at formal na pagkonsulta sa Presbyterian Council ng Diocese na Dambana, noong 24 ng Mayo taong 2021, sa bisa ng kautusan ng Lubang Kagalang-galang na Obispo ng Imus, ang pagkakadakilang ito ay opisyal na pagpapatibay ng lokal na simbahan sa kahalagahang espiritual, pastoral at historikal ng Dambana bilang sentro ng pananalangin at debosyon sa mahal na ina. Ang bunga ng demosyong ito ay umangat sa antas na simbahang universal ng noong 3 ng Marso taong 2025. Ipinahayag ng dikasteryo para sa banal na pagsamba at disiplina ng mga sakramento ang bulan ng Santo
parokya ng Silang ay naitatag noong 3 ng Pebrero taong 1573 sa ilalim ng patronato ni San Diego de Alcala sa pamumuno ni Fray Diego de la Concepcion at Juan de la Cruz. Ang unang simbahan ay gawa sa mga magagaang na materyales, partikular ang kahoy at nipa, ngunit ito ay nasunog. Kaya naman, minarapat na mga misyonero na magpagawa ng bagong simbahan, ngunit ito pa rin ay nasa magaang materyales. Kaya sa ikatlong pagkakataon ay minarapat ng mga misyonero sa pamumuno ni Padre Juan de Salazar na magpagawa ng isang simbahang bato. At ang simbahang ito ay ang nakatindig sa sentro ng bayan ng Silang sa kasalukuyan. Ang retablo mayor at minores ng simbahan ng Silang ang itinuturing na pinakamatandang retablo sa Pilipinas. Kaya naman sa labis na pagmamahal ng mga taga-Silang at upang mas mapahalagahan at maalagaan ang katangi-tanging estruktura ng simbahan ng Silang at ang mga marangyang retablo nito, ang simbahan gayon din ang mga retablo ay dinilagara bilang National Cultural Treasure o pambansang yamang pangkalinangan noong taong 2017. Dahil na rin sa lubos na pagmamahal at maalab na debosyon sa G. Evangelista, Obispo ng Imus. Ang himno opisyal de la Convención, ang Orina ng Candelaria ay mula sa orihinal na titig ni Ginoong Gervin Monson at pinagpatan din ng orihinal na himig ni Ginoong Tani Gasgolan. At mula sa pagiging parokya, ang simbahan ng Silang ay tinaas sa antas ng isang pang-dioceses na dambana sa pahintulot pa rin ng Obispo ng Imus noong 4 ng Mayo taong 2020. Imus Porongada! Mula naman po sa pang-dioceses na dambana na Paandabirin ng Del Pilar, Katedral ng Imus. Ang debosyon sa Mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagmula sa bansang Espanya. Taong 40 ang Mahal na Birhen ng mga panahon iyon ay nabubuhay pa. May pumanaw ating ng mga anghel na nakatuntong sa isang hapin at nakasunod ng pagkaligin ng puso na luluway na nagagat sa Santiago ang Lakina. Umuwi na sa Espanya upang ipangaral ang tinuwalin na ng Panginoon. Ito ang devosyong dumating sa ating bansa, bunga ng pagpupursigi at mga ngaral ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marilag at banal na imahen ng Mahal na Birhen ng Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahang iniiwalay sa parokya ng Tawid. Mula rito, ang pamimintuho sa mahal na ina na kanilang tinawag na Del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na Reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang pintang larawan ng Mahal na Birhen Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kaniyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala at siya'y itinanghal sa isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naghanap sa maraming de Portabaga, Reyna de Cavite. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Cruz de Pilipinas! Muli po sa bayan ng Caviteño, isang malakas na palakpakan ng pasasalamat para
namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa Pura Rektor ng Pang-Diocesis na Dambana ng Mahal na Birhen Soledad ng Portabaga, ang Parokya ng San Roque, Reverendo Padre Michael Reuben Cronda. Gayong din sa pamunuan ng Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga at ang mga deboto mula po sa lungsod ng Cavite at sa mga karating bayan at probinsya. Muli po, ating matutunghayan ngayon sa isang pambihirang pagkakataon sa saliunan tugtugin ng karakol ang mapag-imalang larawan ng reyna ng ating probinsya, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan. Mula po sa lungsod ng Cavite, San Agustin de Tanza. Mula po sa Pang-Diocesis na Dambana ni San Agustin at Parokya ng Santa Cruz, bayan ng Tanza, Cavite. Bayan ng Parokya ng Santa Cruz de Malabon ay nagsimula bilang isang hasyenda na nakuha ng mga Padring Agustino. Noong taong 1726 nang ideklara ng isang bayan ang parating hasyenda de San Francisco de ang hasyenda de San Francisco ay naging bayan nito noong ikasyam ng Setyembre sa 1753. Ang parokya ng San Francisco sa ilalim ng pamamahala ng isang paring simula ng amahan ng mga Agustino ang nagmamayari ng Hacienda de Santa Cruz. Wala silang espiritual na ministeryo sa mga tao. Sa halip, ito ay sumasalamin sa espiritual na pamamahala ng San Francisco. Noong taong 1761, pinili ng mga Padring Dominiko ang Hacienda de Santa Cruz. Sa kanilang kahilingan, naging bisita ito ng San Francisco noong taong 1772. Noong ika-29 ng Agosto 1780, ang Santa Cruz de Malabon na naging bayan noong 1770 ay iniwalay sa inang simbahan nito at naging parokya ng Santa Cruz de Malabon kasama ni Padre Narciso Malas, isang Indio Tagalog mula sa Bulacan, bilang unang paroko. Bago ang deklarasyon ng parokya, mayroon ang inventaryo ng bisita na nagbulat ng maliit na simbahan na igawa sa kawayan, kahoy at ipa. Mayroon na ring retablo at imahe ni San Agustino Una. Ginawa ni Padre Manas ang lahat upang mapaganda ang simbahan. Gayong din dahil sa sunod-sunod na pagkawasak dulot ng pagyot-lindol, ang simbahan ay kinakailangang itayo muli. Noong panahong iyon, ang bayan ay napakahirap, kaya ang pura paroko ay kailangang gumamit ng sariling pondo para matustusan ang muling pagpapatayo ng simbahan. Sinimula ni Padre Manas sa pagtatayo ng simbahang bato at kumbento. Subalit noong taong 1811, siya ay pumanaw na hindi natatapos ang kaniyang pangarap. Noong 1860, ang parokya ng Santa Cruz ay pinagkatiwala sa mga paring Dominiko. Si Fray Alberto Planas ang naging unang Kastilang Dominiko na pura paroko. Sinimulan niya ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan at kumbentong gawa sa bato at tisa. Pinamahalaan ng mga Dominiko ang parokya at ang hasyenda hanggang sa pagsiklap ng ibagsikang Pilipino
noong 1876. Noong panahon ng Revolusyon, ang Pilipinong katulong na kurat na si Padre Sinon Villafranca ang umalili sa pamamahala ng parokya. Noong Mayo 1900, kapistahan ang pagkakatagpo sa banal na krus ng ating Panginoon sa ikalawang taon ng panunungkulan ng kanyang kabanalan, Panginoon Pablo Ikalawa, at sa pagdiriwang na ika-200 taon ng pagkakatatag ng parokya ng Santa Cruz, ang simbahan at ang altar ni Padre Alex Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Kasama po ng karosa ng mahal na Birhen ng Inmaculada Concepción ang mga devoto mula po sa bayan ng Daig Cavite. At ito po ay inagapayan din ng Banda Magdalo. Ating pong palakpakan, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción! Muli. Viva Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Mabuhay ang ating patrona! At nakakapunan din ang ating mahal na Ikabasi na siyang nagpulang ngayon sa ating Karakuling Grande, sa ating dakilang pasasalamat sa taong ito ng Jubileo ng Pag-asa. Ngayon din ang pag-diocese na Dambana ni Santa Maria Magdalena ay nagpapasalamat sa napakaraming taong tumutubo ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na patrona at sa gabing ito. Kaya naman bilang ating tanda din ang pasasalamat sa Kanya, sama-sama po tayong iindayog sa tugtugin ng karakol kasama ang ating mahal na Paraluman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Viva Santa Maria Magdalena! Mabuhay ang ating patrona! Ang lahat po ay aming inaanyayaan ngayon na makibahagi sa ating pong Karakuling Grande sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Meron ano pa ba ito? Alto mo dito lang tayo. Kala ko
di ba naligo sa likod? Oo, parang kasi una sa lahat, dalawang tao sa likod eh. Sumampa, sabi sa pasagya. Paano makakasagay? Hindi ko kayo pizza eh. Makakasagay yung sumampo. Kung may mga pinagpahan, tulak sila. May mga tulak. Kaya, hindi lang yung panahon. Yung mga kabataan niya, yung sa parang
Pag hindi natin pinapart ko na tayo para hindi natin may pera. Sige sa bakit sayawan ng buwis. Sayawan ng buwis. Anong pwede? Dito na kami. Hoy! Atin na ng Santiago. Ayos na sa makapit. Napatulog ka. Abati po muna, abati. Muli, maraming salamat po sa Pagdiosesis na Dambana ng Birhen ng Soledad, Parokya ng San Roque, sa inyong pakikiisa sa ating Grand Caracol sa Dambana at Patrona ng Bayan ng Mawin, Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Mabuhay ang ating patrona!
bibigyan po natin ng espasyo ang gitnang bahagi ng ating patio. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating patrona! Mabuhay ang Diocese ng Imus! Ngayon naman po, sama-sama po tayong pumasok sa loob ng ating dambana para sa mahingal na pagpasok ng ating paraluman at patron. Maraming salamat po.